Mateo 4, versikulo 4. Datapuwat siya'y sumagot at sinabi, Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga minamahal na kapatid. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon. So, ang ating pinaka-ebanghelyo, mga kapatid, ay mapalad ang tao na naglilingkod sa Panginoon. Yan ang dahilan na bakit tayo nandirito. Kailangan tayong maglingkod hanggang kamatayan po yan, mga kapatid. Hindi po yan isang araw, isang linggo, isang buwan, isang taon, 2 taon, hanggang tayo'y may buhay. Yan ang covenant natin sa Panginoon. Gaya ng mga covenant na noong unang panahon sa mga Israelita, talagang hanggang may buhay sila naglilingkod. Hanggang may buhay. Yan po ang ipinangako nila sa Diyos, no? Na sila po ay mayroong patutunguhan sa kanilang paglilingkod. Kaya tayo rin naman, mga Kristiyano, sa ngayong kapanahonan, mga kapatid, ipaglingkod natin ang nalalabin natin hanggang sa ating kamatayan. No? Ang pinakateksto na ating pagsalusaluhan, mga minamahal, ay ang Pahayag, Kapitulo 14, ang talatay 13. Kung ating marapatin, at narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsasabi, isulat mo mula ngayon, mapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. At sinabi ng Espiritu, totoo nga, matapos na ang kanilang paghihirap, sapagkat ang kanilang ginawa ang pagpapatunay sa kanilang katapatan. Kaya mga minamahal, ay napatunayan sa ating mga kapatid, sa ating pananampalataya ay napatunayan na ang ating katapatan. Kaya tuloy-tuloy lamang po ang ating paglilingkod at dahil siya lang naman ang nakakaalam sa mga buhay natin. Yung mga iba nating mga kapatid ay minsan nagkasakit dahil sa problema, pero ipinapanalangin din natin yan, mga kapatid, na maging masolusyonan ang kanilang mga problema. Gaya rin naman na tayo po'y nakakaranas nung unang panahon, ay ipinapanalangin din naman tayo sa iba nating mga kapatid na masolusyonan ang mga problema natin. Kaya ito naman tayo ngayon, tayo rin naman ngayon ang magbigay ng mga, kahit sa bahay natin, mga kapatid. Yan ang isa puso natin na dapat dating tulungan sila sa pamamagitan. Kung wala man tayo financial na maitulong, kundi yung panalangin lang ang ating maitulong. Yan ang napakahalagang nararapat sa mga tao, mga Kristiyano. Hindi lang sa atin, no, mga kapatid, hindi lang sa atin, kundi sa ibang mga pantaking pananampalataya. Hindi man natin sila madalaw sa nandoon sa mga hospital, pero alam ng Diyos na mayroon tayong puso na ipamahagi ang ating panalangin. No, mga kapatid? Yan ang isa sa mga mabuting paglilingkod. Pero yung mga taong hindi naglilingkod, hindi talaga yan nakikinig. No? Hindi nakikinig sa mga payo ng Panginoon. Payo ng masama, yan ang gusto nila. Yung mga hindi nakikinig. Sabi ng Panginoon, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng mga masama. Kaya isa tayo dyan na hindi tayo nakikinig sa payo ng mga masama.
Nakikinig tayo sa mabuti. Mga taong dinisiplina ng Diyos. Ang bawat puso natin, dinidisiplina ng Panginoong Diyos yan. Na upang tayo'y matuwid. Upang tayo'y tutuwid sa ating paglilingkod. Hindi man natin kayang gawin ang mga bagay na mahirap, pero kakayanin yan sa tulong ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon sa Awit 89 verse 15, no? Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba, sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y mamumuhay sila. Yan ang gusto ng Diyos, mga kapatid. May 3 punto tayo dito, mga kapatid, no, na ating pag-uusapan. Ito po ay makapagbigay sa atin ng mga payo, karunungan, at maging baunin natin sa ating pang-araw-araw na buhay, no? Ang una nating punto ay dapat tayong magtiyaga sa paglilingkod, no? Ang pangalawang punto na ating pagsalo-saluhan, maging mabait at magpatawad kayo sa anumang mga kasalanan ng iba. Ayan. Kaya ba natin yan, mga kapatid? Maging masipag sa paglilingkod. Yan ang pangatlo nating punto. So, sa unang punto, mga kapatid, ay dapat po tayong magtiyaga sa paglilingkod. Paano ba natin magawa ang pagtiyaga? No? Paano natin gawin? Sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon, kailangang isapuso natin, no, ang mga talatang nabanggit dito sa sinasabi ng ating banal na kasulatan. Magtiyaga. Tiyaga. Tulad ng trabaho, mga kapatid, no? Ang pagtitiyaga ay katulad yan ng pagtatrabaho, yung talagang dinidisiplina mo ang iyong sarili na hindi ka absent sa iyong trabaho. Yan ang isa sa mga pagtiyaga sa pag-aaral. No? Kung kahit nga bagyo, kailangan pumasok pa tayo no? Mga kapatid, upang mapagtiyagaan lang natin ang ating destinasyon. Katulad din yan sa paglilingkod ng Panginoon. Magtiyaga tayo. No, mga kapatid. Dahil ang pagtitiyaga ay may kaakibat na mga biyaya na ibinigay ng Panginoon. Dapat nating tandaan na ang pagtitiyaga ay hanggang pagdating yan. Hanggang pagdating ng Panginoon. Tulad sa ating pag-aaral, mga kapatid, hanggang sa may matamo tayo ng mga diploma. Sa trabaho, hanggang mayroon pa tayong mga benefits na ibinigay. Sa Panginoon, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Ano ang sabi ng ating Panginoon sa Santiago 5, 7 hanggang 11, mga minamahal? Mga kapatid, kaya nga't magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Ano? Ipinapatingin sa atin ng Panginoon ang magsasaka. O inalimbawa ng Panginoon ang magsasaka. No? Buong tiyaga niyang hinihintay ang kapananabik na ani ng kanyang bukirin. No, mga kapatid? Ng kanyang bukirin at minamatiyagan ang pagpatak ng ulan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang iyong loob sapagkat malapit na ang pagdating ng Panginoon. Siguro sa iba hindi nila lintana na may mga palatandaan na ang Panginoon, no? Nakikita natin ang mga lindol, bagyo, yan ay isa sa mga palatandaan. Tiyaga lang, mga kapatid. Huwag na lang natin sayangin ang ating oras para sa paglilingkod. Ano pa ang sabi ng Panginoon? Dapat din kayong magtiyaga, tibayan ninyo ang iyong loob sapagkat malapit na siya. Sa 9, mga kapatid, huwag kayong magsisihan sa isa't isa upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat malapit na dumating ang hukom. So, sa halip na daw, sabi ng Panginoon,
Kung ikaw ay mayroong mga kaalitan, no? Huwag na ninyong pansinin yan. Hayaan na ninyo ang mga bagay na hindi kahayaya sa Panginoon, no? Dahil malapit na dumating ang hukom. Hukuman na tayo ng Diyos. Pero sa mga tao, sasabihin lang ng mga tao, matagal na naman yung mga salita na yan. Hindi pa naman dumating. Pero tandaan natin, ang 1,000 taon sa tao, 1 araw lang yan sa Panginoon. Kaya napakainip talaga. Pero ang sabi ng Panginoon, laging ina-advise niyan sa atin, magtiyaga. Magtiyaga tayo mga kapatid. Ano pa ang sabi ng Panginoon? Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propeta. Hinalimbawa din sa atin ang mga propeta, mga minamahal, no? Hinalimbawa ng Panginoong Hesukristo ang mga propeta na sila'y nagtiis sa hirap. Baka akala natin ang mga propeta mayaman mayaman sila pero nagtiis sila sa kahirapan. Mga kapatid, sabi ng Panginoon. Sinasabi natin, mapalad ang mga nagtsatsaga at nagtitiis. Narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job. No? Yan. Laging inahalimbawa itong si Job, mga kapatid. Baka tayo makakalimot sa ating paninilibihan sa Panginoon. No? Na baka tayo'y natanggap na natin ang biyayang ibinigay. Minsan nakakalimot ka na. No? Huwag daw natin kalilimutan. Ay halimbawa, ay halintulad natin si Job lagi. Mga minamahal. Lagi nating, si Job. Napakayaman na ni Job. Pero dahil pinaglilingkuran niya ang Panginoon, kahit nawala na sa kanya ang lahat ng mga bagay, ibinalik pa rin ng Panginoon. Dahil sa kanyang pagtiyaga at pagtitiis, paglilingkod. Palakpakan natin yan. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin natin. Talagang ang Diyos ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Talagang napakabuti at tunay na mahabagin ang Panginoon. Tunay. Mga minamahal. Kaya tayo mga naglilingkod, mga minamahal, itulad natin ang halimbawa kay Job. Baka makalimot tayo na darating, dahil ang Diyos talaga ang nagbibigay ng blessing sa atin mga kapatid. Siya. Ang mga tao kasi pag nasa rurok na ng tagumpay, humiwalay na. Naway hindi mangyari sa atin yan, mga minamahal. Sabi ng Panginoon, manatiling tapat sa Panginoon. Manatiling tapat sa Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon, manatiling tapat ka. Mga bagay na hindi karapat-dapat, huwag mo silang gawin. Manatili kang tapat sa paglilingkod, sa trabaho, sa anumang mga bagay, sa kapwa mo. Sabi nga ng Panginoon, doon sa mga taong biniyayaan niya doon sa Deuteronomio, yung mga unang panahon. Deuteronomio 30, versikulo 20. Sabi ng Panginoon, ibigin ninyo si Yahweh, sundin siya at manatiling tapat sa Kanya upang kayo at ang inyong sansaling lahi ay mabuhay ng matagal. Matagal. Sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac, at si Jacob. Manatiling tapat ka, mga kapatid. Dahil nakakabit tayo sa ating lahi na sina Abraham, Isaac, at Jacob. Sila ang mga ninuno natin. Nakakabit lamang po tayo, mga kapatid. Kung ano ang ginawa nila ni Abraham, Isaac at Jacob, na nanatili silang tapat, ganun din tayo mga kapatid. Manatili tayong tapat.
Panatilihin natin ang kabaitan sa paglilingkod sa Panginoon. Panatilihin. Laging nasa kanan, sa matuwid. Dahil kung sa kaliwa ka, ay hahatulan ka. Kailangan lagi tayong sa kanan dahil righteousness ang kanan, mga kapatid. No? Sapagat ako'y nagbibigay ng mensahe sa inyo, sabi ng Panginoon, huwag tayo sa kaliwa. Hinahintulad ng Panginoon ang dalawang bagay na ito. Ang kaliwa at kanan. Ang kanan, yan ang pinaka-righteousness. Ang kaliwa, yan ang judgment. No? Ano ang sabi ng ating Panginoon? Sa Mateo 25, Kapitulo 33, inilalagay nito sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang kambing. Inalimbawa tayo at tupa at kambing, mga kapatid. No? Parang ang kambing yun lagi ang kakatayin. Ang tupa, pag kinakatayan, tahimik lang yan No, mga kapatid. Sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, hali kayo mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula nang likhain ang daigdig. Alam mo mga kapatid, no? Ang inihambing na ito, ang kanan o sinasabi ng ating Panginoon, hinahintulad ito sa mga mabuting tao. Yung kanan. Dahil hindi yan hinahatulan ng Panginoon. Kaya laging nasa righteous tayo mga minamahal. Sapagkat ako'y nagsasabi sa inyo mga kapatid nung siya'y nandirito sa daigdig. No? Nagsasabi ang Panginoon, paano ka namin tinutulungan Panginoon na hindi naman kita nakikita? Ang sabi ng Panginoon, kung paano ginawa natin sa ating kapwa, ako ang inyong tinutulungan. Yun ang pinaka mahalagang bagay. Kung kayo'y nakagagawa ng isang mabuting bagay sa iyong kapatid, kahit hindi mo kaano-ano mga kapatid, ay nakakatulong ka na. Parang ang Diyos ang ating pinaglilingkuran. Sapagkat iyo'y pinakain nung ako'y nagutom, ako'y inyong pinainom, nung ako'y nauhaw, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Oh. Ang mga kapatiran natin, unti-unti na tayong binibigyan ng mga blessing, mga kapatid, no? Yung mga hindi dapat, binibigay na yan. Binibigay na yan ng ating mga kapatiran dahil alam na niya na lininis na niya ang kanyang puso. Oh, mayaman na ako, bakit mag-ano-ano pa ako sa kayamanan ko? Ito na ngayon. No? Sabi ng Panginoon, ako'y walang maisuot at inyong diramitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. No? Itong mga bagay na ito, mga kapatid, ay minsan nagawa na namin ito sa mga kapanahunan pa. Aso lang dahil tayo nandirito sa panahon na tayo nagtatrabaho, parang busy tayo, no? Pero utos talaga yan ng Panginoon, mga kapatid, na dapat nating ipasok ang ating sarili sa buhay na ito, na ating minsan dalawin ang ating mga kapatid na minsan nagkakasakit. Kung kapatid na nabilanggo, pwede rin natin dalawin yan. Utos ng Panginoon yan. Pero kung wala naman tayong kakayahan na pumunta doon, panalangin lang ang ating ibibigay sa kanila, mga minamahal. Ano pa? Sumagot ang mga matuwid. Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom? No? At aming pinakain, unauhaw, at aming pinainom. Ano ang sagot ng ating Panginoon?
kailan po kayo naging dayuhan at ang aming pinapatuloy o kaya'y walang maisuot at aming dinaramitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Ano ang sabi ng Panginoon? Sabihin ng hari, tandaan ninyo ito. Sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinutulungan. May isa sa mga taong pinakahamak, no? Wala nang silbi sa salitang pinakahamak. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, no? Lumayo kayo sa harapan ko. Isinumpa kayo sa apoy na di mamatay-matay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Yung mga tao itong mga hindi tumutulong, mga kapatid, sa kapwa, no? Yun talagang ipa-remind lang naman sa atin na marunong tayong tumulong, no? Kahit sa maliit na paraan, no, mga kapatid. No? Hindi niyo ako pinapatuloy nung ako'y isang dayuhan. Hindi niyo ako dinamitan nung ako'y walang maisuot. Hindi niyo ako dinalaw nung ako'y may sakit, nung ako'y nasa bilangguan. Yung mga taong nasa kaliwayan, mga kapatid, yung hindi marunong tumulong. No? At sumagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom? No? Nauhaw, walang matuluyan, walang maisuot, may sakit o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinutulungan. Ano ang sabi ng Panginoon? At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak. Nagkait ka ng tulong sa pinakahamak. Sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. No? Grabe din pala. Kaya minsan, pero huwag tayong mabahala dyan, mga kapatid. Dahil tinitiyak din naman, may minsan kasi may nanluluko eh. Nanluluko sa, yung kagaya niyan, no? Doon sa jeep. Minsan, makikita mo naman kung manluluko eh. Ang isang nanghihingi ng mga tinitiyak din ng Panginoon. Alam ng Panginoon ang puso natin kung magbigay tayo hindi. Dahil minsan nanluluko yan, mga kapatid. Huwag tayong basta-basta magbigay din. Dahil minsan baka ipangsugal lang. No, hindi totoong sa pamilya nila ibibigay. Hindi talagang totoo. Nanluluko lang. Alam ng puso mo. Kasi maka-Diyos ka na eh. Alam niya na pag nandyan naman yung pinakahamak, nandun yung puso mo, talagang bigyan mo kahit biskuit, mga kung ano-ano. No? Hindi ka manghinayang kasi alam ng Diyos yan, mga kapatid. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay ng walang hanggan. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Yan ang isa sa mga itinuro sa atin ng Panginoon na maging aware kayo sa mga hamak, yung mahihirap. Pag umano yung puso mo, yung parang makikita yung awa mo, yan, tulungan mo yan. Pero kung makikita mo na talagang wala sa malalakas pa ang katawan, tapos nanghingi na ng mga wala yan. Makikita naman yan. Malalaman ng ating puso yan, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon. Kaya huwag tayong mag-atubili na tumulong sa ating kapwa, yung pinakahamak. Pero kung makikita man natin na mga ganda naman ang mga kalagayan, nasa sa atin na yan, mga kapatid. No? Ano pa? Sa pangalawang punto, maging mabait at magpatawad kung ano mang ating mga nagawang pagkakamali sa daigdig na ito.
Minsan, nakakita tayo ng mga kaalitan. Patawarin na natin yan. Maging mabait na tayo sa ating kapwa. Hindi na tayo dapat yung mamataas pa. Wala nang panahon. Pagdating ng Panginoon, lahat ng mga pinapundar natin, isang ano lang yan. Pero binibless tayo ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon dyan. Binibless tayo. Sabi ng Episo, Kapitulo 4, 32, no? Sa halip, maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. No? Kung paano ni Kristo pinatawad ang lahat ng mga kasalanan, kaya natin yan. Kasi ang Kristo, kung ikaw ay Kristiyano, si Kristo ay nasa puso na si Kristo, sa ating puso, tulad ka na ni Kristo. Anak ka na ng Diyos mga kapatid. Marunong ka na magpatawad. Ang hindi pa marunong magpatawad, ay hindi pa yan anak ni Kristo. Mga kapatid. No? Wala pa ang Espiritu ni Kristo sa kanya. Kasi hindi pa marunong. Tayo sa mga anak natin, pasensyahan natin yan. Minsan napalo natin, pasensyahan natin yan. Minsan matigas ang ulo, pasensyahan kasi tayo ma-high blood Pag hindi tayo magpasensya, no? Yung mga magulang natin minsan makukulit na, pasensyahan natin yan, mga anak. Dahil tayo rin naman ang excuse me. Tayo rin ang magiging kaawa-awa niyan kung hindi tayo marunong magpasensya. Magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo. Sabi ng ating Panginoon. Kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Ano pa sabi ng Panginoon? Sa 2 Timoteo Kapitulo 2, 22. Kaya nga, bilang isang kabataan, iwasan mo ang mga masamang pagnanasa, subalit pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal at mapayapa, kasama ng mga taong may pusong malinis at tumawag sa Panginoon. Sikapin daw natin, mga minamahal, na laging malinis ang ating puso. Paano yan, Lord? Ang daming makukulit. No? Sikapin mo talaga yan ang utos ng Panginoon. Kahit gaano ka pa galit na galit. No? Dahil may mga tao talagang minsan kinukulit ka na sa mga kapaligiran natin, sa mga kabarkada natin, kung ano-ano, yung mga ka-schoolmate natin o mga kaklase natin. Kasama yan na ipinapayo ng Panginoon bilang isang kabataan, iwasan mo ang masamang pagnanasa, subalit magsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal at payapa, kasama ng mga taong may pusong malinis na tumawag sa Panginoon. Kailangan magsama-sama yung mga matuwid, mga kapatid. Hindi pwedeng magsama ang mabuti at masama. Sabi ng Panginoon, malinis. Dapat natularan natin na malinis ang ating mga puso, sabi ng Panginoon. Yan ang mga payo ng Panginoon na dapat nating isa puso natin. Huwag sa isip. Minsan, ang pag-isip, maka-ano ka lang ng wala na. Kailangan sa puso, mga kapatid. Isa puso. Ano ang sabi pa ng Panginoon? Hebrews 10:22, kaya't lumapit kayo sa Diyos. Pinapalapit tayo sa Diyos para lagi tayong maging matuwid, no? Nang may matibay na pananampalataya. Isa sa mga requirements ng Panginoon para tumibay ang ating pananampalataya. Lagi tayong mag-worship. Laging magbasa. No? Lagi tayong umawit. No? May isa ka lang dyan.
solve ka na. No, makuha mo lang yung isa sa mga halimbawa ng Panginoon. No? Sabi ng Panginoon, ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan at maghari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid. Yan. Magkakapatid tayong lahat sa paningin ng Panginoon. Yan. Naway maging maalab at taos puso ang inyong pagmamahalan bilang magkakapatid, mga kapatid. Magmahalan tayo. Hindi tayo pwedeng mag-iinggitan. Bakit si ganito? Lumago na. Kami wala po. No. Hindi yan. Dahil may panahon yan, bawat isa. Basta ang sabi ng Panginoon, maging maalab at taos puso ang inyong pagmamahalan. Sapat na makita nila ang inyong makadiyos, sabi ng Panginoon. Makita ng Diyos na makadiyos kayo. Alam na. Basta malinis lang tayo, mga kapatid. Unang Pedro 3:2, sapat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay. No? Huwag sa mga masamang elemento ang paghanap buhay natin sa daigdig na ito. Tanggapin natin na mahirap pa tayo ngayon. Pero yun nga ang sabi ng Panginoon, magiging tapat ka lang. Linisin mo ang iyong puso. Huwag mainggit kung anong mayroon ang iyong kapatid. Anong malay mo, masubra pa ibibigay sa iyo ng Panginoon dyan. Ano? Sabi ng Panginoon, ipagkatiwala mo kay Yahweh. Pagkatiwala mo kay Yahweh ang lahat ng iyong mga ginugusto. Siya na ang bahala. Pag nanalangin ka, Lord, bigyan mo ako ng ganito. Huwag mo na hintayin na darating yon. Basta magsumikap ka or ano. Ganyan ang sikreto, mga kapatid. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang inyong mga gawain at magtagumpay ka sa lahat ng iyong layunin. No? Ang ganda, no? Basta ipagkatiwala mo lang. Huwag ka na mag-isip kung ano ang kasunod. Yun na. Lord, bahala ka na. Basta malinis na ang puso ko. Ganun. Kung magagayon ay gaganda ang iyong kinabukasan. Gaganda ang iyong kinabukasan. Hindi ba kaya gusto na maging maganda ang iyong kinabukasan, mga kapatid? Amen! Ang lahat ng may gusto. Yun na may gusto. Gusto natin yan. Pero wag lang magiging tumaas ang ating, no? Tumaas ang ating knowledge sa sanlibutan. Kayang walain ng Panginoon yan. Yan ang pangalawang punto na ating ibinibigay sa bawat isa. Naway magiging sandata ito para sa inyong paglago, mga kapatid. Pangatlong punto na tayo, mga minamahal. Maging masipag sa paglilingkod. Alam naman ng Panginoon na masipag tayo Nakikita natin yung iba naman masipag yan, kaso lang inuuna nila yung buhay makalaman. No? Talagang hindi nila inuuna ang Panginoon. Kailangan ang sikreto talaga masipag ka sa paglilingkod, mga minamahal. Kahit nga bagyo yan, talagang inuuna mo talaga si Lord. Yan. Masipag sa paglilingkod. Dapat tayong magiging sa totoo lang, mga kapatid. No? Ano ang sabi ng ating Panginoon sa pangatlong punto sa unang Korinto Kapitulo 15, ang talatay 58? Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang iyong paghihirap. Hindi masasayang yung paglilingkod mo na masipag ka sa Panginoon. Hindi. May kapalit yan.
May kapalit yan. Bakit sabihin ba ng iba, panay naman ako worship Panginoon, bakit wag mo na nga isipin ang mga bagay na darating lang sa iyo. Huwag mo isipin. Yun ang malinaw na malinaw, ang sabi ng Panginoon. Na darating lang sa atin. No? Ano pa? No? Ano pa ang sabi ng ating Panginoon sa pangatlong punto natin? Ito ang masarap na maranasan natin ang buhay na inilaan ng Panginoon para sa atin. Yung buhay na wala dito sa mundong ito. Buhay na ibinigay ng Panginoon doon sa kalangitan. Ang buhay na walang hanggan, mga kapatid, yan ang pinaka-the best para sa lahat. Panghawakan natin mabuti ang buhay na ito dahil wala na ibang buhay na hihigit pa. Dito sa mundong ito, ibibigay ng Panginoong Diyos ang lahat ng gusto mong tinatangkilik. Ngunit, kung ikaw ay hindi nanatiling tapat sa Panginoon, ay wala ka rin buhay na ibinigay. Dahil yan ang sabi ng Panginoon, no? Sabi ng Panginoon sa unang Timoteo 6:12, ipaglaban mo ng puspusan ang pananampalataya. Panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan. Dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo Jesus. Mga minamahal, ang pananalig natin sa Diyos ay siyang nagtatamo ng ating pinakamimithi. Buhay na walang hanggan na inilaan ng Panginoong Diyos para sa lahat ng mga mananampalataya. Ingatan natin, ipaglaban natin, no? Kahit anong mangyari, no? Sa buhay natin, kahit naghirap tayo, huwag mo na intindihin yung hirap, basta ikaw ay manatiling buhay. Napatutunguhan natin buhay na walang hanggan, wala nang kalungkutan, wala nang paghihirap doon, mga kapatid. Wala na. Yan ang saksi na ibinigay ng Panginoong Diyos para sa mga Kristiyano na bubuhay sa mundong ito. Tiyaga. Dapat magtiyaga lang tayo, mga minamahal, at panatilihin nating malinis ang ating puso. Mamuhay tayong tapat. Maging matulungin. No? Tulong lang. Walang anomalya. Pag hindi ka nakatulong, ibig sabihin ano yun? May anomalya yun. Kumbaga, bad yung inaano mo. Yung tinutulungan mo. Hindi ka naging satisfied doon sa mga tinutulungan mo dahil nanluloko lang yun. Pero kung ikaw malinis, alam ng Diyos yan na tinutulungan mo siya. Yan ang magiging kabaitin. Dapat tayong magtiyaga sa Panginoon. Lahat. Huwag tayong nakikinig sa mga masama. Mga payo na masama, huwag natin pakinggan. No? Mapalad ang taong dinidisiplina ng Diyos. Kung dinidisiplina ka ng Diyos sa pamagitan ng mga sakit, minsan sakit ang ngipin, sakit ang ulo, sakit sa bulsa, lahat ng sakit. Oo. Mapalad pa rin tayo. Dinidisiplina tayo ng Panginoon dyan. Yan ang disiplina. No? Naway, nakakatulong ito sa inyong pananampalataya, mga kapatid, na maging malakas lang tayo sa ating pananalig sa Panginoon. Tuloy-tuloy lang ang ating paglilingkod. Maging masunurin, maging tapat, lahat ay magiging mapalad para sa Panginoon. Salamat sa Diyos! At muli ay nakapaghatid naman tayo ng mga magagandang balita para sa Panginoon. God bless us all. Magandang umaga sa ating lahat. Amen and amen.
Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ng inyong puso, ni matakot man. Layuan ninyo ang bawat anyo na masama, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesus Kristo.